Minsan, tahimik lang akong nakatingin sa bintana ng maliit kong kwarto dito sa Singapore. Sa bawat ilaw ng mga building, naiisip ko kung gaano kalayo na pala ako sa dating ako. Noon, simpleng empleyada lang sa Maynila, stress sa trabaho, bitin ng sweldo, laging pagod. Pero ngayon, ibang laban na. Dito ko natutunan kung gaano kahirap kumayod, umiyak nang walang makausap, at gumiti kahit basag na sa loob. Hindi ako ipinanganak na mayaman. Pero natutunan kong hindi kailangan ng yaman para mangarap ng malaki. Ang kailangan mo lang, tapang, tiyaga, at pananalig. Ako si Jessa, isang ordinaryong babae na nangarap ng mas maginhawang buhay. Itong kwento ng ipon, luha, at tagumpay ko sa Singapore. Isang kwentong hindi perpekto, pero sana makita mo rito ang piraso ng sarili mong laban. Sa Pilipinas, araw-araw ay parang habulan sa oras. Gumigising ako bago mag-alas 5. Siksikan sa bus, tapos pagdating sa opisina, dami pang utos at overtime. Sa sweldo kong 12,000 kada buwan, halos wala nang matira. Bayad sa renta, pagkain, pamasahe, puro labas, walang pasok. Tuwing sahod, sabi ko sa sarili ko, mag-iipon ako. Pero sa totoo lang, kulang pa sa pang-araw-araw. May mga panahong lugaw at tuyo na lang ang ulam. Tapos tatawa na lang ako para hindi ko maramdaman ng bigat. Nang ma-hospital ang nanay ko dahil sa high blood, doon ko naramdaman ng takot. Wala akong maibigay. Pinilit kong umutang, pero ubos din agad. Hindi ko na alam kung saan kukuha. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga papeles sa opisina, narinig ko ang mga kasamahan kong nagkukwentuhan tungkol sa trabaho sa abroad. Malaki raw kita sa Singapore, sabi nila. Doon nagsimulang kumabog ang dibdib ko. Gusto kong sumubok, pero natakot din ako. Paano kung di ko kayanin? Paano kung mas lalo lang akong maligaw? Pag-uwi ko, nagdasal ako. Matagal. Seryoso. Parang bata ulit. Lord, kung para sa akin, sana tulungan mo ako. Ilang linggo lang, may nakita akong agency hiring for domestic workers sa Singapore. Hindi ko alam kung paano, pero may tapang akong hindi ko kilala noon. Kumuha ako ng loan, nagpa-training at nagpaalam sa pamilya. Hindi madali. Umiiyak si mama habang tinatali ang maleta ko. Anak, iingatan mo sarili mo ha. Habang lumalayo ang eroplano sa Naya, parang may humahabol sa dibdib ko. Lahat ng naiwan ko, pamilya, kaibigan, comfort zone, nandoon. Pero dala ko rin ng isang bagay na matagal ko nang gustong buuin. Pag-asa. Pagdating ko sa Singapore, parang ibang mundo. Malinis, mabilis, at parang lahat ng tao may direksyon. Ako lang ang parang lutang. Ang amo ko, maayos naman, pero mahigpit. Bawal mag-cellphone habang nagtatrabaho. Bawal magpahinga kapag di pa tapos ang gawa. Unang gabi ko, tahimik akong umiyak habang pinupunasan ng sahig. Ramdam ko ang hapdi ng kamay ko, pero mas masakit yung lungkot. Miss ko ang pamilya ko. Miss ko ang tinig ng nanay kong nag-aalaga, ang tawanan ng mga kaibigan. Isang beses, hindi ko napigilang mapaupo sa lababo. Pagod na pagod ako. Naramdaman ko ang mainit na luha ko sa sahig. Kaya ko pa ba? Tanong ko sa sarili. Pero kinabukasan, bumangon pa rin ako. Lumipas ang buwan, natutunan kong tumibay. Tuwing sahod, tinatabi ko kahit kaunti. Hindi madali. Maraming tukso. Remit dito, bilhin yon. Pero tuwing naiisip ko ang nanay kong nagpapagamot, tumitigas ang loob ko.
May mga araw na gusto kong sumuko, lalo na nung nasigawan ako ng amo ko dahil sa maliit na pagkakamali. Ang sakit marinig ang boses niyang mataas, pero mas masakit yung pakiramdam na wala kang laban. Pero sa bawat luha, may leksyon. Natutunan kong manahimik at magpatuloy. Natutunan kong ipaglaban ang respeto sa sarili. At higit sa lahat, natutunan kong huwag kalimutan kung bakit ako nandito. Isang araw, habang nagpapahinga ako sa park sa tabi ng MRT station, napansin ko ang mga kababayang nagtitinda ng pagkain tuwing weekend. May nagbebenta ng kakanin, may nag-aalok ng halo-halo, may maliit na stall ng lutong bahay. Na-inspire ako. Pag-uwi ko, kumuha ako ng maliit na notebook. Doon ko sinimulang isulat ang mga pangarap ko. Makaipon ng 100,000, makapagpatayo ng maliit na tindahan sa Pilipinas, makapagtapos ang kapatid ko sa kolehiyo. Simula noon, naging misyon ko ang bawat sahod. Hindi na ako basta nagre-remit, nagbubuo ako ng kinabukasan. Inaral ko kung paano mag-budget. Nagbukas ako ng maliit na online savings account. Pag may libreng oras, nanonood ako ng videos tungkol sa pagnenegosyo. Tinuruan ko rin ang sarili kong magluto ng mga pagkaing paborito ng mga kababayan ko. Naisip ko, pag uwi ko, magbebenta ako ng ganito. 2 taon ang lumipas. Maipon na akong halos 200,000. Hindi ko sukat akalain. Nung una, kulang ang sahod ko kahit para sa sarili. Ngayon, kaya ko nang magpadala, mag-ipon, at tumulong. Pero hindi doon natapos. Sa 3 taon ko, nagkaroon ng pagkakataon. Isang kaibigan ang nag-anyaya sa akin mag-partner sa online food delivery sa Singapore para sa mga kapwa ko OFW. Maliit lang ang puhunan, pero malaki ang posibilidad. Pinag-isipan ko ng mabuti. Natakot ulit ako. Pero naaalala ko kung paano ako nagsimula. Takot din noon, pero lumaban. Tinanggap ko. Nagbenta kami ng adobo, sinigang at pansit sa mga construction workers. Minsan, kami mismo ang nagde-deliver sa init ng araw. Pero bawat order, bawat ngiti ng kababayan namin, parang gantimpala. Mula sa maliit na project, lumaki ang demand. Nakilala kami sa mga Facebook groups ng OFW. Doon nagsimula ang bagong yugto ng buhay ko. Pagbalik ko sa Pilipinas pagkatapos ng 5 taon, dala ko hindi lang ipon, kundi karanasan, disiplina at bagong pag-asa. Binuksan ko ang sariling Filipino comfort food restaurant. Tinawag kong Lutong Tahanan. Sa unang araw ng pagbubukas, naroon ang pamilya ko. Umiiyak si Mama habang tinatanggal ko ang ribbon. "Anak," sabi niya, "lahat ng pagod mo, sulit." Ngumiti ako. Hindi ko na kailangang sabihin pa. Alam ko rin iyon. Ako si Jessa Santos, dating empleyada sa Maynila, dating OFW sa Singapore, at ngayon, isang negosyante. Marami akong pinagdaanan. Pagod, gutom, pag-iisa. Pero natutunan kong lahat ng iyon ay bahagi ng paghakyat. Hindi lahat ng tagumpay nakikita sa pera. Ang tunay na tagumpay ay yung kapayapaan ng loob na dala ng sakripisyo at disiplina. Ngayon, tuwing gabi, habang pinapatay ko ang ilaw sa restaurant, naiisip ko yung unang gabi ko sa Singapore. Yung luha kong bumagsak sa sahig habang naglilinis. Kung hindi dahil doon, hindi ako titibay. Ang ipon ay hindi lang pera. Ito ay simbolo ng bawat oras na pinili mong magtiis. Ang luha ay paalala na tao ka. Nasasaktan, pero lumalaban. At ang tagumpay, hindi lang dumarating. Binubuo mo siya unti-unti. Araw-araw. Kaya kung nakikinig ka ngayon, tandaan mo, hindi mo kailangang maging espesyal para magtagumpay. Kailangan mo lang maniwala, magsimula, at magtiyaga.
Kung kinaya ko, kaya mo rin. Alam mo, minsan iisa lang naman talaga ang tanong sa buhay. Hanggang saan mo kayang magtiis para sa pangarap mo? Hanggang saan nga ba, Jessa? Hanggang sa dulo, hanggang makita mong hindi na luha ang bumabagsak sa mata mo, kundi saya. Ako po si Jessa Santos at ito ang kwento ng Ipon, Luha, Tagumpay. Sana sa simpleng kwento ko, may makita kang dahilan para ipagpatuloy ang laban mo. Kung gusto mo ng mga ganitong kwento ng inspirasyon, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito. Baka yung pinagdadaanan mo ngayon, siya ring magdala sa'yo sa tagumpay bukas. Maraming salamat at ingatan mo palagi ang sarili mo sa kahit anong parte ng mundo ka naroon.